Ay magandang araw po, no. Ngayon po ay April 16, 2025 and kahapon po nag-upload ako nag-live ako kahapon, no. And nag-install ako nitong Netscape. Pero akala ko kasi okay yung pag-install ko. And may problema yung pag-install ko, yung pag-live ko kasi yung connection ng wifi mahina. And cut pala yung na-upload. So, ipapakita ko na lang yung Netscape ko ngayon. And, magka-transplant po tayo ngayon, no? So, aagahan ko yung transplant ko kasi, parang nai-stress yung halaman dun sa pinagpunlaan ko. No? By the way, sa lupa po ako nagpunla ngayon. Papakita ko po sa inyo. Yan po yung mga punla natin, no. So, ilang araw ba to? Ngayon 7, wait lang. Okay. Parang, wait lang. Ito kasi, itong 5 nandito sa unahan. Ito. 1, 2, 3, 4, 5. Ay, 16 days nila. Na simula ng pagpunla natin. Itong katabi 14 days simula pagpunla natin. Inagahan ko lang yung pag lipat ko. Kahapon ko pa yan sila nilipat kasi nga nai-stress sila dito sa seedling tray natin, no. So ito ay -4. Ito ay 7 days simula nung pagpunla. So ililipat ko na kagad kasi nai-stress nga, baka may mamatay pa, sayang naman yung seeds natin, no? So ayan, yan. Mga olmeti po itong ating mga nakapunla na ito, then itong 7 piraso sa dulo, yan po ay romaine lettuce. So yung mga seeds ko po kasi ay mga stock na, 2 years na naka-stock. So, wala akong problema sa pagpapa-germinate dito sa Olmeti lettuce, no? Kasi yan pellet yung seed natin dyan, yung may coat. Ito kasing Tyrol natin, ang sobrang baba na ng germination rate niya. Kasi hindi naman siya pellet yung seed natin na Tyrol kasi yun, Tyrol romaine, no? So, mura lang yung seeds na yun. And itong Olmeti kasi mahal itong seeds nito. And okay din naman, no, kahit mahal, matagal naman yung buhay. So, kaya ako maagang nilipat kasi ganito yung nangyayari, ito yung 11 days natin. Yung ating 14 days. By the way, hindi pala, wait lang. Hindi pala to 7 days. Ito ay 14 minus 4. 10 days pala to, 10 days. Sorry. 10 days na yan sila. So, itong ating 14 days, yan. May nababanso, tapos mamamatay na yan. Nung nilipat ko, katulad na ito, yan. Kahapon ang itsura niyan, parang mamamatay na, kaya inagapan ko, nilipat ko, and nagtuloy naman. Yung maliit na yan, at saka ito. Yan. Dumiretso naman, no. So, mabuti na mas maaga ako magta-transplant ngayon. No, so ita-transplant ko po ito, and ipakita ko kung paano ako mag-transplant, no. So ayan, wait lang, ipapakita ko rin pala yung ating Netscape. Okay, wait, lang ako, yan ang Netscape natin. So tanghaling tapat na kasi init. Up. Ayan. Malaking bagay to. Ang nakalagay kasi doon sa binilhan ko, 95% yung shading niya. Pero, tingnan nyo yung ito. Parang, madami naman yung, malalaki yung butas niya. So, tansya ko hindi to 90%. Mga 70 siguro to. Pero okay din.
Ito yung, yan o, may, yung malaki yung butas niya. Kita niya ba? Sa kamay ko yung sa araw, liwanag. Ayan. Tagos, ito yung shadow. Kita yung shadow ng kamay. So, tagos yung araw ko. Maganda siya. Kasi, hindi sobrang init. No? So, okay. Magka-transplant po ako ngayon. Okay, so ito yung mga punla natin, no? May na-prepare kasi ako kahapon na 5. So, ang gagawin ko ngayon ay, wait, bilangin ko to. 10, 20, 25, 30, 34, 36 na paso yung kailangan ko. So, 21 pa yung 21 pa po yung kulang. Grabe kainit. Grabe po yung init. So, ayan. Hindi ko alam, makikita niyo ba ako? Wait lang. Kukuha ko ng bangko para kita niyo rin ako. Para mataas tong camera natin. Nag-apron ako kasi mahilang madumihan. Ay! Andito ako sa gilid na lang ng bahay para mainit masyado. Ayan. Kaso, kita nyo ba? Kita nyo yung lupa. Kasi yung paso muna yung ating anhin. Wala akong bangko. Medyo harap-harap. Ayaw. Itong lupa, iningi lang namin to. Bayaw ko yung kumuha din. Nagtatanim daw kasi siya. Nagtatanim siya actually. No? May tanim siyang okra. Ano ba ang tanim niya? Okra, lugbati. May sili. Ayan. Init. So, hindi na ako magla-live kasi palpak yung pagla-live ko kahapon. Sayang naman na tapos ko kasi yung pag-live ko simula sa pag-install nung natapos ko yun, tapos nalibot ko tong bahay, yung bakura namin. Kaso nga hindi naman siya na-record. So akala ko ay recorded siya. Kasi pansalo ko ng lupa. Wala akong gloves. Wala akong upuan. Ito na lang. Ay, ako. Init po. Nagagawa ko lang to kapag tulog yung anak ko. Sa lipa pala, baka mahulog ka dyan ha, sa duyan. Sa lipa pala, maganda yung tanim ko na romaine lettuce, no? Then, maganda yung tanim ko ng romaine lettuce sa lipa. Tapos ano pa yun, sa bubong siya nakalagay.
Grabe yung tuwing tanghali, bago magtanghali doon, inaalis ko na kagad sa arawan kasi kawawa naman yung mga halaman. Makikita nyo naman yung itsura doon. Nasa playlist ko yon, check nyo lang po dito sa channel ko, rooftop gardening. So nandun yung pagtatanim ko sa lipa ng romaine lettuce, and sa lupa po ako nagtanim nun. Kuya, pasok sa loob. No. Maya-maya kakain. No. Kain ka na? No. Maya-maya. Miss. Late tayo kumain. Late ka kumain eh. Miss. Miss. What? Miss. Wala pang tubig dito sa amin. May oras yung tubig dito eh. Huh? Kausap ko na yung video. May oras po yung tubig dito sa amin. Isla po kasi kami, kaya control yung tubig. Kuya, kang kulit. Ako din. At mo na tanggal yung kadena. Huwag mo hawakan ang kadena na ka, magdudumi na naman ang kamay mo. Okay. Okay. Okay, pa bebe. First time ko nagtanim sa lupa nung nasa Batangas ako. Tapos wala kasing lupa doon, puro semento kasi doon ang paligid. So yung lupa doon, binibili pa ng inay, ng mother ko. Dito naman, libre lang naman ang lupa at maganda rin ang lupa dito. Kaso dito sa bakuran namin, ano kasi siya, mabuhangin. Parang sand yung ano dito. Pangit, kaya kumukuha pa kami sa ibang lugar. Pero dito lang din naman sa isla. No. Grabe po kainit. Ipayong kayo, mag-inom kayo lagi ng tubig. Para safe tayo. Yung 7 piraso lang yung napunla ko na romaine lettuce kasi sobrang baba ng germination rate niya talaga. So baka bibili na lang din ako ulit ng seeds ng romaine. Ang romaine naman pang konsumo ko lang. Ang Olmeti naman po, pambenta ko po yun. Ano po? Naka-helmet pa eh. Helmet ikaw na? Saan ka magpunta? Anak mo, di saan boy? Ganto lang pala yung yung maliit lang siya. Parang ito yata ay ang ilalim ang diameter niya is 10 or 11 cm. Tapos yung top niya is 13 or 14 cm yung top. So, mga ganito sukat lang din yung tinaniman ko kasi sa lipa. Yung una kong nabili na paso, medyo malaki siya, parang
17 yung diameter ng ibabaw. Makonsumo masyado sa lupa. Parang ang isang paso nun ay isa't kalahati ng ganito. So, kaya nagpalit ako ng mas maliit. Kasi, okay lang sana kung nakakakuha ako ng lupa. Kaso, hinihingi ko lang dito sa bayaw ko eh. Hindi naman ako makaalis dito kasi may baby ako. Hindi ako makaalis para makapanguha ng lupa. And nagagawa ko lang itong pag-gardening ngayon kapag tulog si baby. Mga 2 oras siya matutulog ngayon. After nung gising na uli, trabaho na uli sa baby. Walang pahinga ang mga mother. Kuya, huwag yan, baka masagi mo. Say hi. Bakit mo? Huwag mo mag-ikot. Pasok sa kwarto. Malamig sa kwarto. Dali. Ang tablet mo ba, Lobat? Lobat na? Oh, hindi pala eh. Mag-aral ikaw sa tablet, be? Ha? So, open lang itong open lang itong wala akong greenhouse para dito sa mga tanim natin, no? Doon kasi sa pag hydroponics kasi kailangan ko nung may yung plastic baga na trapal, ano ang tawag dito? UV filter yata na ano yun na ano kung net shade ba ang tawag mo? Ay, hindi naman siya net eh. Kasi yun pang hydroponics. Plastic yun eh. And hindi ako makapagpatayo ngayon kasi wala pa budget. Maganda naman sa hydroponics. Ayun lang. Hindi mo na masyadong dilig-diligan. Pero okay din naman sa lupa. Nung nagtanim ako sa lipa. Ang kaibahan niya lang, no, sa yung natikman ko sa lasa, may pinagkaiba ang hydroponics at ang lupa. Ang romaine kasi, pag hydroponics, matamis yung lettuce na yon. Pero ito may bubo, inisil ko pa naman. Pero yung dito sa lupa, matamis din siya yung romaine. Kaso hindi kasing tamis nung hydroponics. So hindi ko alam kung dahil sa fertilizer ba yan o yung medium niya, kasi tubig yung isa yung sa lupa. Mas matamis yung hydroponics. Kaya pala dati may nagtanong sa akin nung hydroponics pa. Sabi ko matamis yung lettuce ko. Ang comment niya, matamis talaga ma'am. Pero parang parang nagtatanim din yata siya ng lettuce. Sabi ko, oo, matamis. Kaya niya siguro nasabing, parang may doubt ba siya? Siguro yun nga, sa location, sa way ng pag-aalaga mo, no? Yan siguro. Ngayon, dito, malaman natin kung matamis ba ito, mapait. Then, ano ko lang, advice ko lang, no? Kung sa lupa kayo magtatanim, before kayo mag-harvest, halimbawa, morning, di ba, mag-harvest kayo. Gabi, diligan nyo na lang ng tubig para hindi mapait. Kasi yung akin doon sa Lipa, Batangas, tinigman ko yung dahon, sabi ko, alo, medyo may pait. So, sabi ko, akala ko baka pumait yung mga tanim ko. Kasi, ano yun 42 days. Simula pagpunda natin yung harvest ko, 42 days.
So, halaga may mapait, may konting pait. Which is, hindi kasi ako sanay na may konting pait sa lettuce. Kasi yung mga tanim ko nga, hindi mapapait. Ang ginawa ko, para mawala yung pait, nung gabi, ang ibinilig ko na lang sa kanya, tubig. Then, nung pag-harvest ko nung morning, ano na siya? Wala na yung pait. Ah, okay. Ganun pala yung gagawin ko. Pag mag-harvest ako, hindi na ako foliar kasi ang ginagawa ko yung calcium nitrate ang pinandidilig ko na yun. Calcium nitrate morning and nung hydroponics kasi ako, evening lang talaga ako nag-foliar. Pagdating ko ng lipa, kasi nga sa lupa sila, syempre pag sa lupa, bantay mo talaga, kailangan basa lagi yung lupa mo eh. Kasi syempre dun kumukuha yung kaya lalaki yung talim mo kasi basa, tubig, ina-absorb ng halaman. So alaga ako morning and evening. And ang ganda ng result nung morning and evening ako nag-foliar. As in, mas maganda yung kaysa dun sa hydroponics ko na Tyrol romaine. So parehas ng romaine. Pagdating sa lipa, ang ganda talaga. As in, makikita nyo yun. Check nyo na lang yung mga previous ko na tanim. No, sa lupa. Nung nasa Batangas ako. Ito lang yun. Itong nakarambuan ko lang yun pinos. Kasi kakauwi ko lang din naman dito sa Semirara sa Antico. So, ang ganda. Ito nga palang paso ko, 100 pieces. Parang 220 plus. So, hanapin niyo yung murang seller kasi merong nagbebenta na doble ang presyo. Sa Shopee. Shopee ko ito binili. And 200 piraso na yung binili ko. Kasi baka matagal-tagal pa ako bago makakapagtanim sa magkaka-greenhouse. Kailangan ko kasi sa greenhouse kasi yung kailangan talaga may trapal yung plastic. Una, para siyempre tagos yung sun. And kapag umulan kasi, hindi lalampas yung ulan. Yun talaga yung purpose nun yung sa ulan. Kasi kung wala ka nun, ano nga tawag doon? Hindi ko taga malala. Plastic lang siya eh. Tingnan nyo na lang yung mga dati ko. Yung mga post ko pa na yung mga nakaraang taon. Yung may greenhouse pa ako. Plastic yun. Pero hindi lang yun basta plastic, no? Pang greenhouse talaga yun siya. May UV filter yata ang tawag doon. So, ito naman, kung umulan, okay lang kasi hindi naman hydroponics kasi nasa box siya. Pag hinayaan mo siya sa ulanan, aapaw yun. Masasayang lang yung nutrients na nilagay mo dun sa box mo. Dahil ito, sa lupa, okay lang maulanan. Pala yung pinandidilig ko dito sa punla ko. Ito ay mga rainwater. Stock pa na rainwater. Imagine, 2 taon na nakastock yung rainwater. Sa drum na, yung malaking drum. Ewan kung ilang liters yan. 3 nga yun eh. Ginamit na rin kasi nung bayaw ko yung ibang rainwater. Kasi sabi niya, pangit daw ipandilig yung tubig dito sa amin. Tubig sa gripo dito. Kasi parang namamatay daw yung halaman. Which is, hindi nga pwedeng inamin yung tubig dito. Mama? No? Mama? Kaya sa water refilling station pa kami kumukuha ng tubig na pang-inom. So sabi ng bayo ko na parang namamatay. Kaya ginamit niya yung rainwater ko. At isang drum na lang. Oh no! So, abangan ko na talaga yung pag-ulan kasi kailangan ko ng rainwater. Pero sa lipa,
Sa Lipa kasi okay naman ang tubig. Potable yung tubig dun eh. Dito talaga hindi mo pwedeng inumin magkasakit ka, magka-UTI ka. Sa Lipa potable. And yung ginamit ko doon, nag-garden ako, tap water. Okay din. Ganda nga nung romaine ko doon. Tumatawa ako doon sa romaine na tinanim ko sa Lipa. Lipa, Batangas. Isa pa kasi, sa Lipa rin kasi malamig eh. Mainit, pero dahil nga nasa bubong yun, sumahangin pa rin. No? And, ang temperature kasi sa Lipa, malamig dyan sa lugar na yan kasi mataas na lugar ang Lipa. Ang pagkakaalam ko, siya eh, pangatlo sa malamig na lugar dito sa Pilipinas. Kaya ayun, maganda rin. Pero dumaan din kasi ng grabe kainit din doon. No? So ngayon pala yung mga nung nakaraan nung wala pang net shade. Kahapon na ako nagka-net shade eh. Nung wala pa akong net shade, alas 10 pa lang ay 10 o'clock pa lang ng umaga. Inaalis ko na sila sa arawan kasi nga yun nga nasasayang, parang biglang nagkakang mamatay yung punla. Kung kailan palaki na siya, yung mabilis na ba siyang lumaki, bigla naman siyang mamamatay. So sayang. Katulad doon sa una kong batch, 19 yung nabuhay na. Sa 19, 5 lang yung nakatagal. No. So kaya inagahan ko yung paglipat nitong yung pinakita ko kanina, no. Inagahan ko ang pag-transfer. Pati ito aagahan ko. Kasi baka mamatay lang din. Sayang naman. And kapag nagpunla ulit ako, hindi ko nalalagyan itong yung may divider na yung seedling tray. Hindi na. Yung tray na lang niya na flat. Mama! Ano po? Bakit, mama? Anak ka na si ang helmet. Kainit. Uy! Wala pang power? Parang ito yung aircon ng kapitbahay. So yung sinasabi ko, ayun, hindi ko nagagamitin itong may divider para yung tubig kung bumaba man, andun pa rin siya sa ilalim. Kaya siguro na-stress yung mga tanim ko, kaya alaga ko ng pagbasa eh. Kaso nga baka yung nakukulangan sila ng tubig kasi nga pababa na di-drain yung tubig sa ilalim niya. So hindi ako gagamit itong yung seedling tray natin na may divider. Yan na to. 2, 4, 6, 8, 10, 12, ay 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 pa lang. Kulang pa tayo na ibang kulang. Madami pang kulang. Ilan nga to? 10, 20, 36. Yeah. 23 pang kulang. Pag magising yung baby ko, so mamaya ko lang itutuloy ito. Sana may napupulot kayo sa mga pinagsasabi ko. Mga advice. Ito kasi based on my experience. Lalo na doon sa hydroponics, sa mga interesado mag-hydroponics, no? Mostly, mga sinasabi ko doon, mga experience ko sa pagtatanim ko. And makikita nyo naman yung mga tanim ko doon. Magaganda po, no? So, madami. Minsan may nagko-comment, o kaya, meron din kasi akong page sa Facebook. Kaya minsan may nagtatanong doon. May nagtatanong din dito sa channel natin sa YouTube. Ay!
Okay pa ba kayo? Buti okay yung nutshade na nakuha ko. Kasi tagos yung araw tapos di mainit. Tagos yung sunlight. Yung sunlight talaga yung kailangan natin ha. Hindi yung init. Kasi kung init ang hahabulin mo, mamamatay yung tanim mo. Maganda yung medyo malamig-lamig pa yung sikat ng araw. Pali minsan 6 or 7 pag bumangon ako, nilalagay ko na agad yung mga halaman sa pwesto na may sikat ng araw. Pero kagabi pala nilagay ko na agad sila sa pwesto nila kasi nasa paso naman na sila eh. Ito kasing tray, pinapasok ko dito sa may bubong. Kuya! Wag magdadram, kuya. May tulog. Ay, may upuan na. Kahapon wala akong upuan. Pagod. Ngayon, kukunti lang yung soil ko ngayon. So, kung ilan na lang yung magkakasya. Meron pa naman doon. Buhatin ko pa mamaya kung kaya kong buhatin yan. Excited na ako dito sa mga tanim ko ba. Kasi first time ko magtanim ng palmeti sa lupa. And sana talaga maganda yung result kasi mga stock na seeds ito. Pero nag-germinate naman siya eh. So, yun nga. Sana lang mahalagaan ko ng ayos. Dami kong inalagaan. Dalawa pa lang yung anak ko. Dami ng ganyan. Yung mga kasi, mga buo-buo na lupa. Ay, nahirapan ako dito. Yung unang sako kasi na ginamit ko, durog-durog na yun. Ito meron pang mga buo-buo. Guys, na-demonetize pala ako. Nasa Batangas ako. Kasi, nag-upload kasi ako ng mga movie clip ba kasi na libang-libang din ako dun eh. Konti lang yun. Then parang may nag-trending dun. Ang bilis talaga nung reels na yun. Parang ilang araw lang, mga 100k views na. Kaso, biglang nag-notify si YouTube na reuse content mo. So, first time ko kasi naka-encounter nun. Kaya ko sana yung resolvahin. Hindi sana ako ma-demonetize na. Kaso nagpanik kasi ako. Binura ko kagad yung mga pinost ko na mga short videos. Binura ko. Then saka ako nakita, pwede pala mag-appeal. Kaso pag mag-appeal ka, dapat wala kang buburahin. So, sa madaling salita, na-disapprove yung appeal ko. Dahil ini-edit ko naman talaga. Mahalaga kasi edit mo yung mga video clips kung gagamit ka ng mga video na galing sa movie, mga ganyan. No, okay naman yan, basta i-edit mo, mag-voice over ka. Ginawa ko naman yun. Kaso nga, mali ko, nag-delete kasi ako, hindi ako na-copy. Yan tuloy, kailangan ko na naman na, yung watch hours lang naman yung kailangan kong punuin. Yung subscribers, wala naman na yun. Ganun pa rin yun.
yung watch hours ko. So, kulang pa ako ng, sa ngayon, kulang pa ako ng 800 watch hours eh. And sa 3 months ka pa before ka maka-apply uli. So, June 16 pa ako makaka-apply ulit. So, sa ngayon, video na to, wala, hindi ko monetize. Pero, okay lang. Okay lang. Okay na lang. Kasi fault ko rin naman yun eh. Nagdubura kasi ako agad eh. Hindi na nga ako mag-upload. Gagawa na lang ako ng ibang channel. Nakakatuwa din kasi, minsan kasi gabangan ko load dito sa bahay. Pag walang ginagawa. Focus ko talaga tong page, ang channel ko na to sa pagtatanim. Sana hindi kayo na-bore. Bore na ba kayo? Ayan, minsan nyo na lang ako nakikita eh. Ano, kumusta pa kayo dyan? Kumusta kayo? Late ko na naisip na mag-post ba ng ganito sa pagtatanim. Hindi ako makapag-post dati kasi nga wala naman akong greenhouse kaya wala akong mag-post. Buti umuwi ako sa Lipa at ayun nga, naisipan kong magtanim doon kasi 9 months ako sa Lipa. Doon kasi ako nag-anak hindi pagka-anak ko hindi agad ako nakauwi kasi pinapasok ko sa school yung panganay ko. Sayang kasi kung matatambay lang siya. Kung pagbabalik agad kami dito sa Antique, hindi na siya makakahabol sa pasukan. So, doon ko na lang siya pinapasok sa Batangas. Buti nga dito sa housing kasi ito ng company. Hindi dito pwede na isa lang yung mister mo nakatira sa bahay, walang kasamang pamilya. Hindi yun pwede. 1 month lang pinakamatagal. Buti nga in-approve. Okay nila. Hindi naman sila, nagawa naman kami ng letter. And kinonsider naman nila kasi nga nagpasok yung anak ko. Buti na mabait sila. Kinonsider nila yung yung request namin na magtagal kami sa Lipa. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 18 pa. Ayun pa ba? Sige lang, hindi ko naman tatapusin itong kung hanggang ilan lang itong lupa na to. Konti na lang kasi yung lupa. Ipapakita ko sa inyo kung paano ko ita-transplant. Kuya, anong ginagawa mo? Yung anak ko medyo makulit na rin eh. Yung anak ko pala marunong siya mag-draw. And wala nagturo sa kanya, siya lang. Sa simbahan nakikita niya, tapos nagulat na lang ako nung 1-year-old and 8 months yata siya. Pumapalo-palo siya, nanonood siya sa ako, piniplay ko yung mga worship song, mga drama. Sinasabayan yan. Tama yung pagsabay ng anak ko. Tapos, ayun, minsan nung hindi ko alam kung 1-year-old and 2 years old na siya nun. Nasa simbahan kami, bigla siyang nag-drum. Sabi ko, hindi ko siya kita. Sabi ng church mate ko. Si Tutoy kasi yung tawag nila. Si Tutoy nagda-drum. Sabi ko, hindi si Tutoy yun. Hindi ako maniwala. Kasi may kasama pa siyang iba eh. Tapos, si Tutoy nga, ayun, binidyohan ko.
First time nga, naka-upload yun dito sa channel ko. In-upload ko yun kasi membranes. And yun hanggang sa binilhan na rin namin siya ng maliit na drum set dito sa bahay. Pero may oras lang kasi yung pag ano dito eh. Hindi ka pwede mag-ingay dito kasi yung mga katabi mo, mga trabahante. Pwede ka lang mag-produce ng malakas na sound hanggang umaga, hanggang 10 AM. Tapos sa hapon, simula alas 4 hanggang 9 lang ng gabi. Kasi nga, halos kapitbahay mo dito lahat trabahante para makapahinga din sila. Pag wala sa oras yung pag-ingay mo, syempre, konsiderasyon naman. Nakabawal talaga. May rules dito sa house na bawal mag-ingay sa hindi tamang oras. Okay pa ba kayo? Comment nyo nga kung ano pa yung mga gusto nyo kayo. Tungkol na lang dito sa pagtatanim, ha? So, baka, ilan to? 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. So, 20 na lang. Para, ano. $20 na lang muna yung gagawin ko. Bukas na lang siguro yung parang hindi makabot ng 20 kasi yung lupa ko, wala na ang lupa. So na lang siguro. Hindi muna ako magkukuha doon sa labas kasi ingat. Baka pati mabigat kasi malaking sako yung pinaglagyan ng lupa na nandun. Ang hindi ko mabuhat. Parang hindi nakakayanin ito. Hindi nakakayanin ng 20. Parang 17 lang gano'n. Buo-buo kasi. Wait, tapakan ko nga. Matubog. Kuya, huwag magdadram ha, masabihan. Kasi makulit ang ano ko eh. Salamat pala sa subscribers ko na. 2,700 na tayo ngayon. Alam niyo ba, simula nung na-monetize ako, hindi ba ako nakakasahod? Lagi nga magpo-post ngayon ng short videos kasi malakas din pala makahata ko yun. Hindi kasi ako nagpo-post ng shorts. Kasi nyo, ito lang, lately lang, nung nasa Batangas ako, doon ako nag-post ng shorts. Lagi akong full video ako mag-post eh. Yung malakas din pala makahatak ang shorts. So, kulang pa ako ng 800 hours. Sana, maano ko kagad yun. Bagay, madami naman ako na post, no. Everyday, oras din naman yung nadadagdag sa ano ko. Kaso nababawas kasi 365 days. Nililis niya yung mga maiiwan sa 365 days. Hi! Okay. Yes. 18 lang muna tayo. Okay, kukuha ako tubig.
ako maglilipat ng bata-bata. So, okay lang din naman maglipat ng maaga. Pero kahit maglipat ako ng maaga, ang counting ko pa rin, no, simula doon sa pagpunla ko, no. So, pagpunla kasi hanggang harvest is 45 days. So, tatapusin ko yung 45 days sa kaya harvest, no. Okay. Kita nyo ba? Hanggang dyan lang yung angle ng ano eh. Wait lang. Ibababa ko camera ko. Oops. Limang kamay ko. Yan. Paa ko na lang kita nyo. Ganito sana eh. Yan na nakayanan. Sige lang. Ay, laki pala na ito. Wait. Takot ako eh, baka maputol yung roots. Ay! Okay yung roots niya. Tanggal yung lupa. Ayan. May tsura niya. Kita ba? Kita niyo? Wala. Yan, kita niya. Bata pa kasi masyado kaya careful lang. Baka mabali siya. Panginig pa yung kamay ko. Kasi yung na-transplant ko kahapon, mas mataas lang yun ng 4 days dito. So, 17 days yung isa. 16 days. Ano nga yun? 16 days. Simula pagpunla. Tapos yung isa 12 days. Tapos yung isa wait lang. Hindi ko sure yung bilang ko. Wala yung notes ko eh. Ilalagay ko na lang dito sa description nito. Kung ilang days talaga to. Ilalagay ko sa title. Yan. 1 down. One down pa lang. Nakikilig ako sa mga almeti na to eh. Ayan yung roots niya, oh. Kita. Kita niyo ba? Kita ba? Kita yung kamay ko. Harang. May roots eh, no? Ito. Walang kita. Ulit lang kasi. Kamay lang gamitin ko kaya wala akong gloves. Magugas na ako ng kamay mamaya. Walang gloves, walang materials, pang hukay. Okay lang, carry lang. Dito sa isla hindi naman nakakainip. Kasi maganda yung palaka dito sa barangay.
Nag-trending nga dati yung last year, yung barangay, yung pageant baga sa barangay. Ang bongga, ang garbo, parang international. Ginaya yung team ng Thailand. Nag-trending yun eh. Yung ngayong ano, hindi ko, maganda pa rin, maganda din. Hindi ko na lang nasubaybayan kasi busy ako. Busy ako sa pag-anak nun eh. Sa anak ko pala. Nanganak pala ako nung October. Tapos, October 2, ngayon lang kami nakabalik. Kasi nga, tinatapos ko muna yung anak ko sa pag-school. Sa Lipang maganda din ang ang palakad ni Mayor. Ewan ko sa ibang barangay siguro ganun din, libre yung school. Nag-provide kasi si Mayor sa Lipa ng si Mayor Eric din. Nag-provide siya ng vitamins sa mga bata sa mga public schools. Hindi ko lang din alam sa ibang sa private kung nagbibigay siya. So, pero siguro ay, nabitawan ko. Okay pa, bitawan ko. Hindi ko lang alam siguro sa public hindi na siya nagbibigay. Public na yun. Pero sa public, sa private. Pero sa mga public schools may pa-vitamins sa mga bata. Sa toddler. Usually kasi yung term nila dun sa sa school pag mga bata pang edad nursery. Dito kasi toddler. Hindi ko pa nga alam kung hindi ko pa pala na-enroll ang anak ko. Medyo matrabaho din to. Sa hydroponics kasi madali lang. Ipapatong mo lang kasi nakaabang na yung butas ng box. Dito, ingat ka talaga kay baka maputol pa yung punla mo. Sayang naman. At ayaw bumitaw. Baka maputol. Takot ako baka maputol. Ang gaganda nito, mahaba yung roots niya. Kung baka maputol yung ugat. Sayang pag maputol ang ugat. Maputol yung ugat sa pinaka stem niya. Wala patay. Kaya dahan lang kayo. Maliit pa yung stem na ito Ayan. Parang doon sa Lipa, parang 11 days lang din nung nilipat ko na yung mga tanim sa pasta. Gustuin ko lang konti yung ibabaw. Tapos mamaya ko siya ayusin yung bibig. Ayan, diba? Oops.
Medyo tinatabunan ko yung stem niya. Medyo humaba kasi yung stem nito dahil yun nga, maaga ko kasi inaalis sa arawan. 10 o'clock inaalis ko na agad. Kasi nga, wala akong net shade. So ngayon, hindi ko na sila inaalis dun sa arawan. Andun lang sila sa arawan. Ano po? Bakit? Iligo ka na? Wala pa tubig. Wala pa pong tubig. Nainitan ka na? Sa kwarto ka, bukas na kang aircon. Dahan-dahan ha, tulog si Bibi. Gusto na maligoon ako kaso mga 3 o'clock pa kasi kami makakaligo eh. Meron pa naman tubig sa CR kaso panggamit yun eh. Pag may mag-CR. Yung bunso ko naman naliguan ko naman kanina. May ulat nito. Nagsiba o nagputol? Huwag mo kasi. Diyan ka lang nga, huwag ka muna bumunta sa kwarto. Huwag talaga kuya. Ay. Kuya ko talaga lagi na gapanggising sa baby. So, ayan, ganyan lang siya. Then, wait lang ha. Sagka ko lang ang baby ko. At ayun, nagising na nga yung anak ko. Sorry. Parang may naputol na ugat. Gusto ko kasi ganito buo pag nakuha. Isa ka na dudurog.
Buti madali lang tumahan yung anak ko. Binuhay ko na lang yung ilaw. Ayan, naglalaro na lang siya. Tapusin ko lang, tapos puntahan ko lang siya doon. Saglit lang yung tulog niya ba? Isang oras. Dito sa isla, nawawalan minsan ng signal yung ano, globe. Siguro ang smart din kasi globe kasi yung gamit ko eh. Yung wifi namin, go mo lang yung gamit ko. And ang signal kasi nun sa globe. Walang signal minsan. Kaya may backup ako na ano eh, smart. Kaso ang hina din ng signal ng smart na yun. Hindi ko alam bakit. Nagsabay pa silang dalawa. Excited na ako na makitang berde uli yung bakuran ko. Maberde. Ganda kasi pag ano, maberde. Ang daming tanim. Huwag lang sana talagang kainin ng ano, insekto. May isang punla dito, ito. 37 dapat ito eh. Nakita ko yung isa, putol. So, hindi ko lang anong sumira doon. Sayang. Putol talaga, putol. Buti, yun o, isa lang naman sila na putol. Naisip ko baka ano kinain ng insekto. Hindi ko rin po ng insekto kumain. Yung truly pala nito, ano na? 2. Hindi ko kinakount yung kutili doon. So, nakausli na yung padalawa niya. Alay na ako. Tapusin lang natin itong mga bakanting dito. Yung bakanting pasok. Ow! Pumadurog. Oops! Madurog yung lupa kasi. Dito siya. Ganda pag buo nakuha eh. Para safe yung roots. Buo pa naman yung roots ko. Nadurog. Oops.
I-end ko muna ito kasi umiiyak na yung baby ko. So, sana may natutunan. Wait. Okay. Okay. Ano yung tsura ko na? Okay. Yan, haggard na. So, i-end ko po muna kasi umiiyak na yung baby ko. Puntahan ko muna yung baby ko. Thank you po and God bless po.